Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan nare-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, matindi to. Salvador Panelo, galit harapang sinupalpal, Pres Marcos nagpanik. Yan kinain ng kahihiyan. Ako po. Yan mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay Balitaan ng Bayan TV. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng na-uploads nating reaction video. At ito nga mga kababayan, bago po natin simulan panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito mga ka-review natin, may i-share lang po ako sa inyo, no? Ito po si Senator Bong Revilla. May nilabas po siyang statement. Sabi niya po, bubusisiin natin bilang chairman ng Committee on Public Works. Yan mga kababayan. Ngayon lang natin nalaman na si Senator Bong Revilla pala ang chairman ng Committee on Public Works mga kababayan. Wherein may kinalaman po ang Public Works doon sa 5,500 flood control projects. Yan Sabi niya po, ang mga nangyari at dahilan sa likod ng nagaganap na matinding pagbaha, hindi na dapat maulit. Nako, talaga ba? Yan po ang kanyang statement na nilabas, no? Umpisa pa lamang ng taon ay pinaaalalahanan na natin ang DPWH at MMDA na isaayos ang mga infrastruktura at drainage at agaran naman silang tumugon. Nako, agaran silang tumugon mga kababayan meaning immediately. May action po silang ginawa. Naihanda na nila ang mga ito. Sa kabila niyan, nakita natin ang matinding epekto at abala ng habagat. Sinisip po nila yung habagat mga kababayan. No? Ang umiikot lang sa isip ko mga kababayan. No? For example, iimbestigahan po nila itong 5,500 flood control projects na sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. Talaga bang pag inimbestigahan nito, may mapapala ba kaya tayo sa gagawin nilang investigasyon sa pangunguna po ni Senator Bong Revilla? Na alam naman po natin, no, na ito po ay kaalyado ng administrasyon. Diba? Kaya ba? Yan ang tanong. Kaya bang imbestigahan ni Senator Robin Padilla? Senator Robin Padilla, nagkaka-rhyme Padilla at saka Revilla, magka-rhyme, no? Ni Senator Revilla, no? Kaya niya bang kagatin ang sarili niyang amo? Aso. Well, anyway mga kababayan, kayo na lang pong bahala. Well, I think, bubusisiin lang naman ang sinabi. After busisiin, ano ang sunod? Senator Padilla. Yan, magka-rhyme talaga Robin Padilla at Revilla, no? Well, anyway, ang ano lang dito, ang point, mga karibin natin, kaya ba? Kaya bang kagatin ni Senator Revilla? Si President Bongbong Marcos Jr. na amo niya. Diba? Kayo na lang pong bahala mga kababayan. Pero sana pagkatapos busisiin ay meron po kayong maipasaman lang in aid of legislation, no? Na mga batas na talagang yung may pangil na batas, no? Para talaga sundin ng taong bayan. Kasi inaano nila na taong bayan ang may kasalanan kasi tapon ng basura. Wala nang may kasalanan din naman nila, pero mas kasalanan po ninyo na mga gumagawa ng batas. Kasi hindi nyo linalagyan ng pangil yung mga nagpapatupad ng batas, no?
Hindi ninyo dinalagyan ng pangil yung batas na ginagawa ninyo. Diba? Oh, well anyway, kayo lang pong bahala kung naniniwala ba kayo dito kay Senator Ruben bakit ba laging Ruben Padilla ang nabibigkas ko? Bong Revilla, kung kayo ba ay naniniwala sa kanyang sinasabi dito, no? Well, kayo na lang po, mga kababayan. Ito pa isa, mga kababayan, si BP Sara, parang tinawag na rin na sinungaling itong si Marbel, Chief Marbel, PNP Chief Marbel, mga karbi natin. Hingil sa wala umanong nakikitang threat si PNP Chief Romel Marbel laban sa kanya. Yan, mga kababayan, kay BP Sara po yan, eto po ang sabi ni BP Sara. Kung talagang wala kang nakikitang banta laban sa akin, bakit nagtira ka pa ng 45 na tauhan? Ng PNP na ikaw ang pumili. Tandaan mo, pagdating sa seguridad ng aking pamilya, ako ang magsasabi kung sino ang karapat-dapat, hindi ikaw. Batas ka lang, hindi ka Diyos. So yan, mga kababayan, ano po yung masasabi dito sa statement ni Vice President Sara Duterte, no? Batas ka lang, Marbel, hindi ka Diyos. Kasi sinasabi ni Chief Marbel na wala namang banta sa buhay ni Vice President Sara Duterte, no? Pero nagtira po siya ng tauhan, no? Na 45. So tinanggal po yung 75. Yun ba yun? Nako po. Well, ito lang po ang umiikot sa isip ko ngayon. Talaga bang desisyon or sariling desisyon ni PNP Chief Marbel, no? Romel Marbel, yung kanyang pagtatanggal sa security ni Vice President Sara Duterte? Siya lang ba talaga? Walang nag-impluwensya sa kanya? Kasi kung siya lang, mga karibyo natin, wala tayong ibang sisisihin kung di siya lang. Pag may mangyari kay Vice President Sara Duterte, di ba? Kapag meron po, kayo, naniniwala po ba kayo? Eto na lang, tanong ko na lang po sa inyo. Kasi ako, hindi rin ako naniniwala Nagdadalawang isip rin ako Kung siya lang ba talaga nagdesisyon na tanggalan si Vice President Sara Duterte ng security guard, mga karibyo natin? May mandato po si BP Sara, 31 million ang bumoto po sa kanya. At siya po ang nangunguna sa trust rating surveys, di ba? Bakit ganon? Kung sino patuloy yung pinagkakatiwalaan ng taong bayan, siya patuloy itong winawalaan ng seguridad, di ba? Well, anyway, kayo na lang pong bahala, mga kababayan. Sabi nga po ng iba, kapag may nangyari kay Vice President Sara Duterte, alams na. At ito na nga, mga karibyo natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Ito sa sinabi ni Atty. Panelo na ito raw si Presidente Bongbong Marcos, walang foresight. Wala ka raw foresight. Hindi ka marunong tumingin, kung ano yung dapat gawin dito sa problema ngayon ng Pilipinas. Pakinggan natin si Atty. Sal Panelo para makapagbigay tayo ng opinion sa balita nito. Yan, mga kababayan, share ko lang ulit bago natin pakinggan si Atty. Panelo. Kasi, di ba sinasabing walang alam si President BBM, no? Sa palagay ko talaga hindi alam lahat ni President Bongbong Marcos Jr. Kasi may kumakalat po sa social media, no? Ewan ko kung napanood nyo rin po yung about sa bigas na ini-interview siya na may 50 pesos na kilo ng bigas. Sabi niya, hindi amin yan, no? Ang alam ko ay 29 pesos lang mayroon ang kadiwa. So sa kadiwa lang talaga sila nagpo-focus, no, mga kababayan. Doon sa iba, wala na po silang pakialam. Importante sa kanila ang kadiwa, 29 pesos. Hindi niya po alam yung 50 pesos, mga kababayan, di ba? Kaya nasasabi ko na parang hindi niya alam ang lahat na nangyayari, no? Kung ano lang siguro may bulong sa kanya, mga kababayan,
Panelo, pasok. Mawalang galang na sa'yo, Presidente Marcos Jr. Wala kang foresight. Ganito pinuna ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo si Pangulong Bongbong Marcos kamakailan matapos ngang palubugin ng matinding pagbaha ang Metro Manila. Ang ilang lugar, hindi lang lampas ulo ang taas ng tubig baha dahil kung makikita sa video na ito, halos malunod na ang buong Quincy, hello po. Na-present pala si Quincy. Good morning, Ma'am Quincy. Ayan. bahay dahil bubong na lang ang makikita dito. Ito'y kasunod ng pagmamayabang ni Marcos na nakatapos na ang kanyang administrasyon ng mahigit sa 5,500 flood control projects. Ngayon, sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang Sure. So yan mga kababayan, 5,500 mula mismo sa kanyang bibig ka. Mula mismo sa kanyang bibig. Pero, eto, di ba? Yung last vlog ko, may video na pinapakita po na yung isang reporter nagtatanong sa kanya. Mr. President, yan what can you say about the flood control projects? No? Sabi naman po ni Presidente Bongbong Marcos, parang gusto niyong iparating sa reporter o sa ating lahat, nako, hindi dapat pag-usapan yan ngayon. Kasi ang dapat pag-usapan ngayon, no, ay yung kung paano tayo makakatulong doon sa mga binaha. Isipin mo yan mga kababayan, nung SONA pinagmalaki nung SONA, tapos nang tatanungin na, bilang parang follow-up question na lang yun Kasi, nireport yun na doon sa SONA, di ba? Pero finact check po ni Bagyong Karina at pina-follow up question lang sana nitong reporter kung bakit ganito, di ba? Bakit ganito? Binaha pa rin ng ganito kagrabe. Meron naman kayong 5,500 flood control projects. Pero ayun. Wala pong accountability, wala pong transparency sa ating mga kababayan, di ba? Kahit man lang sinabi niyang sa bagay, sinagot na pala nila Sinagot na pala. Sa ibang video, sinasabi po nila na nabangga ng barko. Pinayutak. Di ba? Binangga ng barko yung flood control. Kaya, hindi gumana. Nako po. Sana man lang magkaroon ng transparency at accountability na rin kasi pera ng taong bayan yan for transparency. Hindi nyo po pera ang ginastos dyan. Diyos ko po. Sure ka bang natapos yan? Mr. President, ito yung laman ng balita. Natapos na raw. 5,500 flood control project. Yan ang laging ibinabalita sa sa mainstream media ngayon. So napahiya na ang mga tambaluslos vloggers, mga bangag vloggers. Napahiya kayo ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. 3 araw makalipas ang pagmamalaking ito sa kanyang SONA, nasaan na ang mga flood control projects? Sabi pa niya, kasalanan daw ng climate change ang mga pagbaha. Pinagbibintangan ang climate change. Kayo, naniniwala ba kayo na itong si PBBM, dahil Eto nga mga kabayan, bakit mo sisisihin yung climate change? Bakit mo nakakainis naman talaga mga kaibigan. Bakit mo sisisihin yung climate change? Diba? Kaya ka nga gumawa ng mga 5,500 flood control projects dahil sa climate change. Diba? Tapos ngayon sisisihin mo pa yung climate change. Kaya ka nga gumawa ng mga ganitong project, libo-libo. Para biruin mo, lampas sa 1 bilyon ang ginagastos araw-araw para sa mga flood control projects. Diba? Tapos at the end of the day, sisisihin lang din pala ang climate change. Kaya nga kayo gumagawa ng mga ganyang proyekto dahil sa climate change. Diba? Dapat talaga siguro i-audit ito mga ka-review natin. Bukod po sa
sabihin na natin ghost project, sabihin lang natin na for example lang, bukod po sa ghost project, maaring substandard yung paggawa nila ng mga flood control projects nila. 'Di ba? Kaya nagka-leche-leche po ngayon. Ha? O yan mga kababayan, anong po ang inyong reaksyon patungkol dito? Kasi parang, alam niyo mga kababayan, parang, eto, opinion ko lang po ito Baka sakaling parehas po tayo ng iniisip. Para kasi pong niloloko lang tayo No? Ginagawa po tayong nung mga panahon pa po ng ilang dekada na po, di ba? Kasi yung mga tao noon, pwede mo talagang maloko kasi yung information, I think, it's my opinion kontrolado po nila ang impormasyon noon kasi wala pa pong social media. Kung ano lang ang lumalabas sa radyo at TV, yun lang po ang ipinapasok ng taong bayan sa kanilang mga utak. Di ba? Pero ngayon, dahil sa social media, nakikita na, naririnig, ng buong bansa. Kahit hindi pa magbalita ang mainstream media, makikita na po, ng lahat through social media. Kaya wag niyo na po kaming ibalik sa nakaraan pa, na yung mga information ay kayo lang. Ngayon po kasi, wala Minsan nga, nauuna pa yung social media kaysa sa mga mainstream media Di ba? Wala na yung mga kababayan. Ang gusto ko lang sabihin, wag naman sana tayong lokohin ng harap-harapan. Di ba? Wag naman sana tayong gawing ob-ob. Di ba? Bobo. Ay, sabi nga ni ganun bobo. Di ba? Wag kang bobo. Wag niyo po kaming gawing bobo kasi matalino na pong mga Pinoy ngayon well, anyway mga karibin natin, ano man pong yung opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaksyon patungkol